Alright, James chapter 3. James chapter number 3. Atong andamo ng atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Kay ang atong mensahe karon medyo naa siya gamay nga mga sensitibo nga mga subjects sa kinabuhi sa Kristohanon. But we must deal with this. And this morning's message will be talking about our tongue, ang atong dila. And kinahanglan mag-amping tani ini tungod kay pertigyong paita kung ang atong mga dili nato magamit para sa kaymayaan sa Ginoo. And we must realize this morning that our tongue is so much powerful than you can imagine. You can destroy the life of a Christian through your tongue. Kani atong dila, pwede nato ning gamiton para maguba, ma-discourage ang mga Kristohanon. Pero pwede nimong gamiton imong dila para madasig ug maligon ang imong isig ka Kristohanon. And so this morning, I hope that this message would find place sa atong mga kasing-kasing and atong dawaton ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Just one verse, and that would be verse number 8. And then, but the whole message would be dealing about the whole chapter of chapter number 3. If you are there, say amen. Okay, ayong mo kalimot niya ha, alas 4 sa hapon, anhimo para sa ato ang activity. Lessons 7, 8, and 9. Okay, sabutan na kanang mga bright din ha, sabutan na ninyo nga kauban mo. Okay, unyang hapon, anhimo, and let's have a wonderful time. Okay, all of you, mga adult, you are welcome to join for our discipleship. Alright? Verse number 8, ang tanan magbasa. Palihog, everybody read. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Dili ni baho nga baba. Ang gipasabot sa verse number 8 nga baho ug baba. Gabi ning adto minimisis sa Mercury kay ning palit sa siyang tambal. Grabe gyud ka baho sa ilok sa ning agi nako. Murag gyud ning alisngaw gyud ang ning gawas ko nga murag ko kasukaon nga ning gawas gyud ko. Kung murag gikan guro tog ospital nga wa nay ligo-ligo ba kay gabantay siguro sa iyang masakiton. Grabe gyud ka baho. This morning's message is not dealing with our bad breath, but this is dealing about the words nga manggawas sa tong mga baba. Nga humot siguro imong baba, pero kung dili ka magbantay sa mga pulo nga mogawas din ha, mahimo ka ng baho sa mga tao nga maminaw niini. I want to preach this morning on the message entitled, Zip It and Win It. Zip It and Win It. Ang ako tang i-title ani gabi shut up unta no pero lain mo paminawon. Shut up. O kaduan akong mensahe unta alternatibo nako Brother Danny. Shut your mouth. Lain sad paminawon ba mura og sakit na daan ang mensahe, title pa lang daan, sakit na. So nangita gaan gamay paminawon. So zip it and win it. We are going to realize this morning nga ang atong kinabuhi, ang dagan sa atong kinabuhi magdepende kung giunsa nato pag-abri ang atong mga baba. Many times the reason nga anong dunay problema kay kining atong baba mo hinungdan pataka ra nig-abri. Muni hinungdan nga usahay panalanginan ta sa Ginoo kay ang atong mga baba giinsakto na tog abri. And so this morning we are going to realize the power of our tongue. Father God in heaven, I pray that you're going to bless this very simple message and I help us, dear Holy Spirit, nga mong masabtan ang pulong nga gusto nimong ipaabot sa matag usa karon. Giyahi ang akong baba karon sa pagwalis nimong pulong. And I pray, dear Holy Spirit, nga magapamuhat ka. I pray also for our speaker sa mong sound system, Lord. I pray nga ikaw magahatabang namo, dear God, nasayod mi nga dunay kaaway nga dili makita. He wanted to destroy the beauty of the preaching of your word this morning, even Ginoo ang kasing-kasing sa matag usa. Lord, I pray nga ikaw take control ni ining tanan Ginoong Dios. Dalaygon ka kining tanan kung gisalig ug giampo. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. You may be seated, please. On Thursday, November 20, atong Wibis, 7 ka mga sakyanan sa mga Diskaya were auctioned off at the Manila South Harbor led by
the Bureau of Customs, the ICI, the DPWH, and the newly appointed Finance Secretary. Og ang total nga balor sa pito ka mga sakyanan nga gi-auction mga kaigsunan amounted to around 110 million pesos. Og mo ni ang mga detalye kung interesado pa mo na ay upat ka mga sakyanan nga wa pa nahalin, tulo ra ka buok ang na-auction, ang nahalin sa bidding, basin interesado mo, pag-message lang mo na ko unya. The following are the details. Okay, just in case interesado ka, ang Toyota Tundra 4,994,000. Ang Toyota Sequoia 2023 model 7.2 million. Ang Rolls-Royce katong naay payong wa ni nahalin, katong gusto mong payong lang. Katong payong lang ba? Gusto mong payong kay init karon. Ang Rolls-Royce with 2023 model is 45 million pesos. Ang Mercedes-Benz 14 million pesos. Ang Mercedes-Benz G500 Brabus is 1.8 million. Ang Lincoln Navigator 7 million and ang Bentley 17 million pesos. O kung sa time pa ni Duterte dili na ning gi-auction, gipaligsan na ni og bulldozer, no? Gipaligsan na ni tangke de gira. So just to imagine this morning that these vehicles were being publicly auctioned, and in fact during the auction gi-live streaming para wala gyoy mga siguro mga anomalya nga hunahunaon sa mga tao nga naglantaw because of the corruption that is being addressed by our community, even sa mga rally nga atong naibaw-an nato in the past few days sa Iglesia ni Cristo o sa mga uban pa, mga estudyante sa mga universities sa Manila. They are organizing rallies upon rallies because of the problem of corruption. And so the government would like to be transparent with these things. So they try to live stream the auctioning of these vehicles. And so, ang atong Kristohanong kinabuhi, mga kaigsunan, we must realize in a spiritual sense that our lives are always at public auction. Ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, I'm trying to tell you nga ang atong kinabuhi, we are always at display wherever we go. Wherever we go in this lost and dark world. Your testimony as a Christian is in a public auction sa imuhang opisina, sa inyuhang trabaho, sa inyuhang eskwelahan, sa sulod sa panimalay, sa taliwala sa mga paryente nga naglantaw sa atong mga kinabuhi, o sa mga higala, mga kaigsuonan, nga atong kauban matag adlaw. Ang atong kinabuhi, we are always at a public display. And so one of the things that we display our identity and our testimony as a Christian is pinaagi sa mga pulong nga manggawas sa atong mga baba. That is why this morning, we must realize that your tongue is so powerful. Ang imong dila, mga kaigsunan, pwedeng gamiton nga maayong testimonyo or pwedeng mahimong bati nga testimonyo isip usa ka Kristohanon. The Bible tells us in James chapter 1, verse number 26, James said, "If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue," dili kapugong sa iyang baba. Ta na mong tao nga may kay magstorya Ginoo, pang Ginoong mga butang, pero ang baba law ay kay mga pulo nga manggawas. Among barbero na mo, Brother Joper, "Praise the Lord, Pastor!" Ano ba, lot mo dito? Kuan man to, Pentecostal. "Praise the Lord, Pastor!" Ay, kumusta, Pastor? Dalaygo ng Ginoo. Pag gumanog storya, parteng bastusa kay baba, ano guman. This man's religion is in vain. If you're a Christian and you cannot tame your tongue, you will never be an effective Christian. I guarantee you that. Wala gyud tawo nga motuo nimo nga ikaw iya sa Ginoo kung dili ka kabalo mo control sa imuhang dila. The Bible tells us in Proverbs chapter 13, verse number 3. Let's read together. This is a wonderful verse. Proverbs chapter 13, verse number 3. Let's read together. The verse is on the screen. Everybody read. Go. "He that keepeth his mouth," and the word keepeth is guarded, nagbantay,
sa iyahang baba. Ingon ang Bible. One more time. Go. He that keepeth his mouth, keepeth his life. But he that openeth wide his lips shall have destruction. Sa ato pa, ang atong kinabuhi, mga kaigsuonan, nagdepende giunsa nato pag-abri ang atong mga baba. And so this morning, there are 3 important things that we are going to realize about our tongue. Zip it and win it. Kung wala kay maayong iistorya, zip your mouth. Amen? Kung dili maayo ang imong istorya, zip your mouth. Huna-hunaa pag-ayo before ka maistorya, mga kaigsunan. Kay usahay, ay na ta maghuna-huna sa atong giistorya nga nakaistorya na ta. Ako kuning istorya, dili kaya siya malain ako. Kung ako ning istorya sa ako ang igsuon sa pagtuo, dili kaya siya mahiubos na ako. Dili, ako kay prangka gyud ko nga pagkatao. Ako gyud ang istoryahan. Pag uban mo sir, magmahay na ka. Kay naguba na yung relasyon. Kanila bang relasyon, no? Importante kayo ni. Doon ako'y kailang nga. Wag siya may relasyon. Sa iyang pamilya, sa iyang bana, sa iyang mga parinti. Karon tuwag ospital. Nagproblema kay way mo atiman, way mo bantay. Munang ayaw gud ninyog awaya ang inyong kauban sa pamilya. Amen. Ayaw gud ninyog awaya ang inyong isig ka Kristohanon. Kay moabot ang panahon, imo nang gikinahanglan kanang imong gihulog, gihimong kaaway, mahimo na nimong gikinahanglan sa imong kinabuhi. One of the things that, why is it that we must preach this? Because as we continue in our theme about the walks of the Christian life, it is very important if we want to have wonderful relationship with one another, kinahanglan natay maayong mga dila. Kinahanglan natay insakto nga mga pulong nga manggawas sa atong mga baba. And so, number 1, this morning, we're going to realize, number 1, the tongue measures our spiritual maturity. Our tongue measures our spiritual maturity. Many of us do not know this. But you can know a person's maturity. Kung minghamtong siya sa espirituhanong kinabuhi, tanawa ang mga pulong nga manggawas sa iyang mga baba. The Bible is important. The Bible is telling us how important it is for us to be reminded that we can hurt people with our tongue. That is why this morning, those who can control his tongue, ang makapugong sa iyahang dila, those who can control his speech, those who can control his words, his lips, is a mark of a spiritually mature Christians. That is why, mga kaigsunan, ang spiritual maturity sa usa ka Kristohanon, it is not known by how much you've known the Bible. It is not known how many Bible verses nga imuhang na memorize. Ang spiritual maturity dili na masukod kung giunsa ka or unsa nimo kadugayon nga member sa Bible Baptist Church, but your spiritual maturity is measured on how we can control our tongue. Verse number 2 ningon ng Bible. Sa daghang mga butang, ningon si James, sa daghang mga butang nga makapasakit ang tao, o usan ni ana ang mga pulong nga manggawa sa tong baba. How many times in my entire Christian life, I am already 32 years old, and I can still remember many times that I've kneeled down to the Lord and said, Lord, pasaylo ako nga nakaistorya ko ato nga sakit nga mga pulong. Daghang mga panahon nga nasakitan ta sa itong isig ka Kristohanon tungod sa mga pulong nga nanggawas sa atong mga baba. And once those words would spew out, di na mo na pwedeng mabalik pa. Am I right? Maski pagbuhin ko, Brad, pasaylo ako, Brad. Sis, pasaylo ako, sis. Day, pasaylo ako. Dong, pasaylo ako. Pero buak na ang kasing-kasing sa tao. Ding tagam na siya. Di na siya musalig ni mo. Verse number 2, ningon si James, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the word offend is makapasakit. The same is a perfect man. Ang tao nga dili makapasakit sa iyahang pinaagi sa iyang pulong, usa kahamtong
nga tao. He is a spiritually mature man. That the Bible tells us in Proverbs chapter 10, verse number 19. Notice these verses, ningon ng Bible. In the multitude of words, there wanteth not sin. But he, look at this, kaninong tao nga buang-buang takarag storya. Pero ang tao nga maalamon, kabalo siya mupugong sa iyang kaugalingon. Ingon pa ang study, the average woman speaks 15,000 words a day. 15,000 words a day. Musugot mo sa madili mabay, dawatan na ninyo ang kamatuoran nga mas yaw-yawan gyud mo kaysa sa lalaki. Amen ba mga babae? Pero dili lang ang babae mo istorya. Naapoy mga lalaki nga yaw-yawan. Og sa mga pulong nga manggawa sa tong babaningon ng Proverbs, in the multitude of words, there wanted not sin. Laliman ka na, the more nga makadaghan ang imong pulong, the more makadaghan ang chances nga kanang mga pulong nga nanggawa sa imong baba, mga pulong nga gitawag og sala. Muna nga, niingon ang usa ka famous kaayo nga quote, daghang istorya, daghag sayop. Gamayng istorya, gamayng sayop. Walay istorya, amang ang walay istorya. Dili pud pwede nga dili ta mo istorya pero kinahanglan ka mauta mo pugong sa atong kaugalingon. Proverbs chapter 10 verse number 32, the lips of the righteous know. Verse number 32, Proverbs 10:32, kahibalo ang tao nga matarong unsa ang mga pulong nga angay dawaton. Dawaton nun, how can we say this in Cebuano? Pulong nga angayan dawaton sa tao. The lips of the righteous know what is acceptable. So you have to ask yourself, every time you open your mouth, if I'm going to say this, kani ba nga mga pulong acceptable ba ni? Insakto ba ni nga mga pulong? Makaayo ba ni nga mga pulong? Makatabang ba ni nga mga pulong? Do not just say anything just for the sake that you can contribute to the conversation. Think about what you say. Ingon ng Bible in verse 32, but the mouth of the wicked speaketh frowardness. We can assess our spiritual maturity. How can you know nga ang usa ka Kristohanon ning hamtong siya? Paminawa ang mga pulong nga manggawas siyang baba. Paminawa ang mga Kristohanon how he opens his mouth, how he uses his words. Muna nga ang Kristohanon bitaw no, tangtangon gyud nato ning atong mga pamalikas. Hello? Kanang mga piste, mga yawa, yati, yawers, kana si yawers o si yawa, igagaw ra na sila. Oh, yamats. May mga Kristohanon magstorya ingon ana. Kristohano na. Oh. Sus Ginoo. Oh, daghan kay istorya ana din istua. Magpasalamat pa ako, pasalamat ko sa Ginoo kay tumiging adlaw. Sus hapita. Hapita gyud na mo nabangga gyud. Sus Mariusip. That's not a Christian word that we are going to say. Piskot. Kana, di na iya si Ginoo. Amen? So bantayi ang mga pulong nga mugawas sa imong mga baba. And that is a habitual word nga murag wala lang sa atoa pero wa na himaya ang Ginoo every time nga mugawas ka niya na. And you can know this. Pasilan magwali ka diri. Grabe kay church. Maayo kay Ginoo. Yawaa lagi kaayo lagi. Gibless ko sa Ginoo. Laliman ka mo istorya kay gunaan na. Di yung kakawalig otro diri sa pulpito. Mga kaigsunan, gamito na to atong baba sa paghimaya sa Ginoo. We can gauge our spiritual maturity. If you can still say those words, then I can tell you, you are not yet a mature Christian. Those words should be taken out from our mouth. We must realize this, that the Bible tells us that the Lord somehow connects the heart of men and the mouth of men. Ang kasing-kasing sa tao ug ang dila konektado na.
The Bible says in Matthew chapter 12, verse 34 to verse number 37, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Ang mga pulong nga daotan, nagikan sa daotan nga kasing-kasing. Ang mga pulong nga maayo, naggikan sa nindot nga kasing-kasing. Thus, ang usa ka pulong nga mugawa sa baba sa usa ka Kristohanon, kana gikan sa kasing-kasing niya. That's why somebody said, jokes are half meant. Kay agi lang nag-joke pero na dito gamay tinuod, no? No? And here's what the Bible says. Hukman ta sa Ginoo sa mga pulong nga manggawa sa tong baba. Verse 36, but I say unto you, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Every idle word. Verse number 37, for by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. It is the gauge of our spiritual maturity. Kung hamtong ka nga Kristohanon, makita na si mong baba kung unsay mong baba, unsay mga pulong nga manggawas. I can tell you, na yung mga Kristohanon nga, kaistorya nimo nga, makaingon ka nga, hamtong gini sila nga Kristohanon. Pinaagis sa mga pulong nga imong madunggan, gikan sa ilang mga. And I will tell you this, after this message, you would be conscious sa mga pulong nga manggawas sa mga tao nga imong kaistorya matag adlaw, nga maka-gauge ka kani nga tawhanan ni dili gyud ni iyas Ginoo. Amen. Nabagyo iyas sa Ginoo mo sig pamalikas. Sayo pa sa buntag sinang panawag, yawa. Yawa ka. Inatay. Makabwisit ka nga. You cannot. Sa sulod sa panimalay, dili unta na madunggan sa itong mga anak ka na nga mga pulong. Mga minyo, mag-away mo, sulod sa sarad yung kwarto, pulihanay mo glaparo sa inyong mga naong. Kung init imong ulo, lakaw. Ayaw pagpakita, ayaw mo pagtagbo. Kay magtagbo ang duha ka kalayo mo, silaob ang balay. Gawas, palit og ice cream, para mabugnaw ang ulo. Pero bati kaayong panimalay. Kristohanon, member sa Faith Bible Baptist Church. Pero makadungog ang silingan, mamalikas, mag-away ang magtiayon. What will your children say to you as a parent? Kani kong mama no, kani kong papa no, sige rin nagsimba, mamalikas akong mamang papa. Dili mahimaya ang Ginoo sa kinabuhi sa sulod sa panimalay. Sa apartment na mo gipuy-an ni Mrs., we are not a perfect couple. Pero dito sa apartment, namo gipuy-an sa una, bag-uming minyo. Naaman mi sa kilid, ang among silingan to nagsimba diri, nasa tunga sa nagpuyo. Katuday sila, maniid sa amo ang sa dingding ba? Kay duplex raman, maminaw di sa kilid. So, pastor, mulibak to na kumuha. Pastor, nag-away na po sila, pastor. Nag-away na po sila. Sa kamo lagi, pastor, di lagi ko kadungog na mag-away mo. Kay magsumbagay raman mi, wa may madunggan magsumbagay raman. We can gauge our spiritual maturity by the words of our mouth. This morning, so siha imong, ayaw na laglantaw sa imong tapad, ayaw na laglantaw sa imong likod, ayaw na laglantaw sa imong atubangan, tanawa na lang imong kaugalingon. Hamtong bako nga Kristohanon. Bantayi ang mga pulong nga mugawas sa imong. Are you conscious of the words that you are saying? Nagbantay ba ka sa mga pulong nga manggawas sa imong mga baba? Kay basin og storya lang ka, wa ka gahuna-huna nga ang mga pulong nga manggawas sa imong baba, mauna ang basihan sa imong testimonyo sa imong Kristohanong kinabuhi. Number 1, the tongue measures our spiritual maturity. Number 2, the tongue
Here's what the Bible says. The tongue masterminds or controls our life's direction. The tongue masterminds our life's direction. The following verses, look at this. From James chapter 3, verses 3 to 8. These verses talks about how every Christian must have self-control over our tongue. We realize that one of the fruits of the Holy Spirit is temperance. And sa mga adult, temperance means self-control. It means pagpugong sa atong kaugalingon. And we must realize this, kung dunay usa ka butang nga angay natong pugngan ang atong kaugalingon, ang atong mga dila. We must have self-control over our tongue. It must begin sa atong mga dila. Why? Because if you cannot control your tongue will control you. Ang imong dila, mga kaigsunan, mao na ang basihan kung ang imong kinabuhi bubuan sa Ginoo og panalangin, pwede pod ang imong dila mo hinungdan nga mosulod kag mga problema sa kinabuhi. Later on, I will give you a simple illustration. Unsa ang dila ka-powerful nga mugiya siya sa destinasyon sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Proverbs chapter 18, verse number 21. The Bible says, death and life are in the power of the tongue. Kaning atong dila, pwede ning mupatay, pwede po ning muhatag o kinabuhi. And they that love it shall eat the fruit thereof. The Proverbs tells us that if you have a tongue nga maghatag o kinabuhi, magdasig, mag-encourage, ikaw ra pud ang mag-enjoy. Ikaw ra pud ang magbenepisyo. Ikaw ra pud ang muani kung unsa ang mugawas sa imuhang mga baba. Proverbs chapter 21 verse number 23, the Bible says, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Muni hinungdan again, I will say this again and again, bantahi kanunay, mauni ang hinungdan nganong naay problema sa sulod sa panimalay, mauni naay problema sa sulod sa church, mauni naay problema sa sulod sa relasyon, tungod sa mga dila nga dili nato bantayan. James described the tongue in 3 different illustrations. Nga unsa kagamay sa kabutang, muhatag og dako nga impact sa mga dagkong mga butang. Small things, gagmay nga mga butang, pero muhatag og direksyon sa kinabuhi sa usa ka tawo. First of all, we see the bits of the horse's mouth. Tabangi ko ninyo, di ko kabalo sa binisayaan ng rinda ba na? Rindas kabayo? Kanang rinda ba? Brother Billy, sakto akong bisaya na ko. Kaya man ko nagdako sa bukid, naman ko sa syudad. I was studying last night about how this bit, horse's bit, works. Kining rinda sa kabayo, it applies pressure sa baba sa kabayo. Muna nga ang kabayo, mo-obey gyud siya. Kay the more nga birahon og ayo sa ga-drive sa kabayo, the more nga mag-antos ang kabayo. But the more siya nga musunod siya kung asa ang direksyon, the more nga mugaan ang baba nga ipit sa iyahang baba ang kaning puthaw. Next slide please. That's the kana muna ang rinda. Kanang tunga muna ibutang diri tunga diri dapit kanang diri nga gum sa kabayo. O kini nga mga butang mga kaigsunan kining gamay kay nga butang. Can you imagine usa ka gamay nga butang mo kontrolar sa dagan, sa kusgan nga kabayo. Kabalo ba mo unsa ka kusgan ang kabayo? Laliman kang kabayo, mo aswat nagpila ka mga bukag nga lubi sa bukid. Ikaw, di kita kaaswat og isa ka bukag. Kay tapulan man kita. Pero ang kabayo, grabe, bugat kay karga. Napay mo sakay. Ang musakay pod, pirti pong tambuka pod. Human ang kabayo. Muna ang kabayo, pag human, paimnon sa sapa, kay para mag-refresh pa dyan sa iyang kaugalingon. Here's what James said in verse number 3. This small piece of metal that controls the movement and the direction of the horse. Verse number 3, ningon ng Bible, behold,
We put bits, muna ang rinda, in the horse's mouth that they may obey us, and we turn about their whole body. The second illustration is the rudder of the ship. Kung wala ko na sayop sa Binisaya, ang timon sa barko. The rudder of the ship. And this small, this tiny rudder, this tiny object, part of the ship, steers the direction. Maski unsa pa kadako mga kaigsuonan sa barko, basta naaning rudder, ang kapitan makahatag siya direksyon kung asa padulong ang barko nga gusto niyang padulngan. Verse number 4, here's what the Bible says. Behold also the ships, which though they be so great, are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor or the captain listeth. Ang gigamit, ang timon sa barko. The third thing is that we see how the small spark, a tiny spark can cause great fires. And the Bible tells us in verse number 5, even so the tongue is a little member and boasted great things. Behold how great a matter a little fire kindleth. In just a tiny spark, it can create great fires. Diri sa tuang nasod mga kaigsuonan, we have the wet and dry seasons. But in some parts of the world, in Australia, in America, these people who are experiencing one of the highest heat index in the whole world, pila ka mga bulan, way ulan-ulan, uga kaayo ang mga pananom, uga kaayong mga kahoy, way moisture. Isa lang ka spark, musilaob ang tibuok bukid. This year lang, that great fire, and that was considered as a mega fire. Remember that news sa California? That is called the Gifford fire. It was a mega fire that burned in San Luis Obispo County, California, and Santa Barbara County, California. The fire began on August 1, 2025. And was declared 100% contained. Isa ka bulan. August 20, duha ka bulan nga kalayo. Dili basta-bastang mapalong. Kining tanan nagsugod sa usa ka gamay lang kaayo nga spark. I was studying previously about the wildfires in Australia. How that lightning, kanang lightning bitaw, nga maigo sa init kaayo nga mga pananom, nga nangalayos na, kanang maigo lang siya, o maigo lang ang kahoy, then mahulog, unya na spark gamay, and how it can cause devastating fires. O that fire, that wildfire, mega fire in California burned 53,000 hectares of land. Mga building na nasunog, and that fire was the largest wildfire in the United States. Just imagine, sa kagamay sa kalayo, musilaob, ug muhatag, ug dako kaayo nga destruction. All these things, all these illustrations, show us this morning the similarity. Ningon si James, sama ni ana, masking gamay kaayo ang rinda, masking gamay kaayo ang timon, masking gamay kaayo ang spark. Ningon si James in James chapter 3, verse number 5, even so the tongue is a little member. What is just our tongue compared to our hands? Compared to our feet? Compared to our hearts? Mga kaigsunan, maski gamay kaayo ang dila, niingon si James, nga kaning dila nga gamay, hambugiro! Boasteth great things. May bawaan mo ang tao ng bugiro sa baba, pulo, manggawas yung mga baba. I hope and pray nga dili ta mga usab. Kung panalanginan ta sa Ginoo, magpabilin gitang mapainobsanon, magpaubos kita kanunay. I hope nga dili mausab ang kasing-kasing. I hope nga dili mausab ang kasing-kasing nako as a pastor of this church. I hope nga dili mausab ang atong mga kasing-kasing nga gigamit ta sa Ginoo. Kay pwede yung kwaon sa Ginoo ang tanan nga gipiyal niya nato.
Every time, ang fellowship me sa mga pastors ito studela, muana sila ako, Pastor, salamat yung kay Pastor ha. Salamat yung kay Pastor ha. Imo pa ming gitagad kaming mga pobre. Usa ko ito, tagad ko pobre. Uy, pareha raman ta mga alagad sa Ginoo. Ako, Pastor, napanalanginan yung kay kunin mo, Pastor. Kay managad pag yung kanamo. Dili biya tanan, Pastor, nganing pulig simbahan, ingon ana o kasing-kasing. Salamat sa Ginoo nga muna inyong nakita. Pero dili ko ingon ana nga klase nga tao. Pareha ratang tanan, maglingkod, malibang. Amen? Walay special na to dinhi. Pareha ratang tanan, mga sulugoon sa Ginoo. But our tongue can boast of great things. Gamayng asinso, hilas dako. Amen? Gamayng asinso, hambugiro kayo. Ingon si James, this little tongue can boast great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Verse number 6, the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members. In other words, this morning, similar to these illustrations, the bit of the horses, the rudder of the ship, the spark in the great fires, we can also see this relationship sa atong mga dila, mga kaigsunan, nga maskin unsa kagamay ang atong dila, but this tongue of ours can either build or shape or destroy life. This tongue, no matter how small it may be, but it can either build relationship, it can either build relationship or destroy relationship. It can either build relationship in marriage. It can either build relationship in the church. It can either build relationship in the family, in the community, or it can destroy the relationship among the believers. It can either destroy, it can either encourage, or discourage other Christians. Unang kakita ganin mo Kristohanon nga wa na nagsimba, nya mo simba og balik, ayaw gyud og abuga. Masuko gyud kog imong abugon. Moana din kag, uy, nabanhaw lagi ka bay. May kay nakaw nang na pagkagsimba. Na may insaktong pamaagi para mo istorya tag ingon ana. Ang church dili ni museum og mga faithful oy. Ospital ni sa mga nagsakit nga mga Kristohanon. Oh, may kaya simba pa ka. Masa may nakaon ni mo? Grabe nga. Wag kasing-kasing ba? Magbantay ta sa mga pulo nga manggawa sa itong mga baba. Ginoo ang tag-iyan ng simbahan, oy. Wa tay katungod nga mangabog ang mga tao. Kung Ginoo'y nagbutang dinhi, kastiguhon ta sa Ginoo kung mangabog tag mga tao. And so, our tongue can build, can encourage or discourage other Christians. One word can destroy a family. Ingna lang ganin mong asawa, buang maning asawahan ni. One word. Nagmay ko nga naminyo ko. One word. Di na day one word. 2 words na di ay. One word can destroy relationship. One sentence can divide the church. One sentence can divide the church. Kana si Pastor Jun, kuan man as Pastor Jun, one sentence, it can discourage the hearts of the believers. Kanang simbahana, naanay Amerikano, one sentence can ruin the reputation of the church. Pagbantay sa mga pulo nga manggawas sa imong mga baba. One rumor, kanibitong mga marites, one rumor can destroy a Christian's reputation. Kung dili ka sigurado, ay lang sa siguro istorya, oy. Amen? Nakita ano ko sa Brother Efren ba? Namayi man? Brother Efren, nakita ano ko namayi? Tuar to sa, nakita ano ko tuar to sa pa may abre ron. Wala may birdong ron, no? Wala pa yung birdong ron. Nakituan ako, nakitaan ako dito sa 7-Eleven, ay kadit dito. Di magito sa... Di gani ka sigurado. Basin parera to niyag na. Ang gwapo ba ni? Taka-taka lang tag-storya, na di tinuod.
It can destroy relationship. It can destroy a reputation. A careless phrase, a tactless phrase can scar our children, our spouses for life. Daghan sa mga tao nga mga adult na they are carrying this traumatic experience sa mga sakit nga pulong gipangbuhian silang ginikanan. Unang mangikana ay inyong mga anak, ikaw ba bugo kay ka ba? Kabalo kang bugo, hinaya lang, ay lang kuska. Wag yung kay utok. Wag yung kay utok. Ayaw na ang storya imong mga anak. Imo biyan ng anak. These words may not mean anything to you. But to those nga mudawat ni ana, sakit kay na. Ug ilan ang balonon silang tibok kinabuhi. Paski yung saon ni mo gingon, okay na na, pasaylo ako, okay na ni day, pasaylo ako. Pero wa na, buak na kasing-kasing. And then, matrauma na dayon siya. Dili na maayo ang inyong maayong relasyon. Muna ningon ng Proverbs, ang pakig-away sa mga igsuon, mura og tag-as kay nga koral, nga naman, dugay kay mag-uli ay. Nga naman, ang mga sakit nga mga pulong, mga kaigsunan, di na malimtan sa tao. Tama ba ko? Mga tao nga nagpasakit ninyo, malimtan ninyo. Dili, yun ninyo na malimtan. Why? Because words matter. Dili masayop ang pulong sa Ginoo. That's why I have to preach the Word of God, because it is my goal and desire that Faith Bible Baptist Church will have wonderful relationship. Kung gusto ta nga makaila ang mga tao sa Pagadian City nga dunay Dios kini nga simbahan, kinahanglan makitaan sa mga pulong nga manggawas sa ato mga baba. Every Christian must realize the power of his tongue. Ug mag-ampo tag pagpugong sa ato mga kaugalingon. Ug tugutan nato ang balang espiritu nga magpamuhat sa atong mga dila, nga atong mga dila makahimaya sa atong buhi nga Dios. The Bible tells us that our tongue can control your life's direction as it corrupts the whole testimony of men. Notice in verse number 6, the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members. It defileth, makapahugaw sa tibuok lawas sa tao. It defileth the whole body and set it on fire, the course of nature, and it is set on fires of hell. Just stay on that verse. Verse number 6, kanang a verse. It tells us that our tongue can corrupt our whole person. The whole person, it can corrupt ang gamay nga dila. The phrase in verse number 6, kanang set it on fire, the course of nature, it is expressed in the Greek phrase trokos tes genesios, which literally means the wheel of birth or the wheel of Genesis. And this implies this morning nga ang atong mga dila, it will affect the entire circle of a person's life from birth to death. If you cannot control your tongue today, tomorrow, kung dili ka kamao, mag-antos ka hangtod sa imuhang tibuok kinabuhi aning kalibutan. Laliman ka, mag-antos, magproblema ka, karon magsakit na ka, karon kinahanglan na kagmutabang nimo sa ospital, pero walay mo dool nimo, walay mo tabang nimo, kay kontra nimo tanang tao, pinagis mong dila. Hello? Importante. Ang direksyon sa kinabuhi, magdepende yun sa nato pag-abri ang ato mga dila. Verse number 6, paliw ko, operator, verse number 6, the Bible says that it is set on fire of hell. Notice here how the destructive power of our tongue comes from the satanic influence. Sa yawa gikan. Kay wala gilang tinguha ang yawa nga maguba ang atong mga relasyon. Wa gilang tinguha ang yawa, ma-divide ang church, ma-divide ang family, ma-divide ang bana o asawa, ma-divide ang mga anak, ma-divide ang mga Kristohanon. It comes from the satanic influence. Verse number 7, the tongue
is also described as unruly evil of every kind, for every kind of beast and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed. And it hath been tamed of mankind. Verse number 8, but the tongue can no man tame. Why makakontrol sa dila? Ginoo ra gyud, tabang grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. Grabe no? Halas pwede nimong makontrol. Langgam pwede nimong makontrol. Mga isda sa dagat. Pero ang tao di kapugong sa iyang baba. And here's what the Bible says, it is unruly. It is an unruly evil. The word unruly evil comes from the Greek word which means restless or unstable. It implies from the idea nga mura bitaw kanang leon bitaw, kanang leon or iro bitaw nga naa sa hawla nga magbalik mag-anana ang ingon ana ang dila ba mura di mamatay og di ka istorya. Kamao ta dapat mo pugong pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Once your words would spew out, dili na pwede pang mabalik pa. That's why in all these things, God challenges His people. Anak ba ka sa Ginoo? If you're a child of God, if you are saved, God is challenging us to guard and watch our tongue. Og ayaw, ang cellphone ra ang dual SIM, ha? Dili ang atong dila dual SIM. Ang cellphone, pwedeng TM, pwedeng Globe, pwedeng Smart. Ang atong dila, dili po ni pwede. Ginoo o yawa pikas. Dili na pwede, ha? O, murag sound system, murag kanta diya sa ganinang buntag, sayo pa sa buntag, namahaw mini misis. Kung nagtingog na po, nangutana kong GB, dong GB, kato na po ng burgeran diya, no? Burgeran diya pa sa ubos. Abot tri ang tingog. Kula, pang Ginoo naman ang kanta nila. O, pagka Domingo, pang Ginoo, pero Kalunes to, Sabado, demonyo. Mga kanta, mga budot, stug, para lang makaimbitar og dili ingon ana ang dila sa Kristohanon, mga kaigsunan. Dili pwede nga ang atong dila sa pikas pang Ginoo o sa pikas yawanon. Ningon si James, ningon ng Bible. Look at your Bible. Verse number 10. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. We must make a choice. We must make a decision and pray to the Lord. Lord, kani akong dila, dili ko gusto nga makaguba ning mga tao. Gusto ko nga mahimo ning blessing sa mga tao. Ingon si James. Verse number 11, doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can the fig tree, my friend, my brethren, bear olive berries, either a vine or figs? So can no fountain both yield salt water and fresh? Pili ka. Pili ta karong kabuntagon. Kung ato bang gamiton natong dila sa pagpanunglo or sa pagpanalangin. Paminaw gyud mo, Kristohanon ka ayaw gyud og panunglo. Hello. Never curse. May tag mga matay mo. Kanang mga kwan, una. Ikaw, kabig, ikaw, imo kong kipasakitan, hagbungan dyo kag star sa Ginoo. Star. Bantay ta ni Manong Lota. Amen. Maski unsa pa ang gibuhat sa tao nimo, Ginoo na lang mo'y pabalo sa ayaw na lang panunglo. Kaya kung Ginoo na maningil, sobra pa sa tunglo ang madawat sa tao. Amen? Wa may nag-amen. Oy, gusto gid mo manunglo, no? Ayaw gid mo panunglo. Blessing. Amen? Blessing. Use your tongue as a blessing. Number 3 and the last, this tongue mandates or requires a heavenly wisdom. Kining atong mga dila, kinahanglan dumalaon ni sa langit nun nga kaalam. Magbantay ta nga ang atong mga dila dili dominahan sa yutanon, kalibutanon ug yawanon nga kaalam. And we must realize this, that when a person has wisdom,
do na siya'y dila nga makahimaya sa Ginoo. Usay no makadungog kog ni mga tawo nga mo istorya wana ko at the back of my mind wa gini siya kaalam no ano yung manang istorya oy. Bantayanan kayo. Even nga nata sa pulpito, I have to be conscious. To all the preachers, kinsa may mubarog din sa pulpito, please be careful of the words nga manggawa sa imong mga baba. Kay mutuo ra ba tanang tao istorya nimo diri? Unya umingon din, gikan na sa balaang espiritu. Balaang espiritu si mong naong. Magbantay ta sa mga pulong nga manggawa sa itong mga baba. So, this tongue mandates a heavenly wisdom. When a person has wisdom, do na siya dila nga makahimaya sa Ginoo. Verse number 13, ingon ng Bible, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. A wise man will produce wise words. And that wise words come from the heavenly wisdom. Dili na yutanon, dili na kalibutanon nga kaalam. Kay ang kalibutanon nga kaalam, ang dila ana takarag storya. Okay ra na niya na magkapasakit og tao, okay ra na niya nga mangdaot sa mga tao. Look at your Bible in verse number 14. Tanawa ang tao nga gidominahan ang iyang dila sa yutanon, kalibutanon o yawanon nga kaalam. Verse 14, if ye have bitter envying. You know what is bitter envying? Ato na tagsa-tagsaon. You know what is bitter envying? Kana bitong nasuko ka nga gipanalanginan ang ubang tao kay nasuya ka. Magbantay ta nga pagbati mga Kristohanon. Bitter envying. Kipanalanginan siya, nag-rejoice siya, kita nga church, nalipay ta, na-bless ta, Lord, salamat, ngayon mo gitubag ang mga pag-ampo. Pero ikaw, anong siya may giam? Dapat ako unta to. Dili man na siya ang ayan panalanginan. Ako unta. Di na ko mulamano na niya. Anig welcome song. Laliman ka anang di na mulamano anig welcome song. Di na ko managad na. Dili na ko masimbana ng simbana. Because of bitter. And I will tell you, church, kitang tanan magbantay ta, kay mubati ta, ana. Amen na lang para mahumanta. Bitter envying, strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Verse 15, the Bible says, this wisdom that governs our tongue because of bitter envying and strife, kini nga kaalam dili na gikan sa Ginoo. It is earthly. Kalibutanon, sensual, unudnon, and what's the last word? Yawanon nga kaalam. You must, basta mo bati na gani ka ana, dili na nagikan sa Ginoo. You must realize that munang muluhod ka, mangayo kag pasaylo sa Ginoo, Lord. Ako kasing-kasing dautan kayo. Notice the result of the wisdom of this world in verse number 16. Tanawa ang mahitabo kung ang atong mga dila dominahan sa kalibutanon o yawanon nga kaalam. Verse number 16, for where envying and strife is, there is confusion. And the word confusion means division, disorder, and chaos. Basta mag-away na ganita pertigyong sa muka. Samok ang pamuyo, samok ang panimalay, samok ang simbahan, samok ang komunidad, kung mag-inawayay, kung magsinuyaay, tungod kay kaning mga pulong nga manggawas sa mga baba, gikan sa kaligotgot, gikan sa kasuya, kini yawanon o yutanon nga kaalam. And here's what the Bible says. The second kind of wisdom is the heavenly wisdom. And this wisdom should govern our tongue. Dapat na ay langit doon nga kaalam ang atong mga dila. Verse number 17, look at what the Bible says. In verse number 17, but the wisdom that is from above is first pure, peaceable. Kaning dila sa Kristohanon nga dunay kaalam,
ang dila niya para sa kalinaw. Basta ang tao gani, wa gani kaalam, pag apil, mo apil sa kagubot, musamot hinuon ang problema. Muna ningon ang Bible, paminaw mo ha, kung doon na gani mo'y kasilo sa imong isig kakristuhanon, adto asya, ingon ang Bible, kamurang duha. Kamurang duha, Brad. Ayaw dalay mong asawa, idalay mong bana, ayaw pagdala og moral supporters. Dili man ni rally. Kamong duha, one-on-one mo, storyahan nay mo. Kay nga naman, kung naay magsawsaw, unya, way ka alam mo, dako ang problema. Ibis mag-uli na hinuon mo, nagsamot na hinuon mo, away na hinuon. Ingon ang Bible, this wisdom is peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And here's the fruit. Tanawa ang bunga ani nga kaalam. Verse number 18, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that makes peace. Ang dila sa usa ka tawo nga matarong hamtong maghatag og kalinaw. Muna makadungog gani kog tawo moingon kay sa mingon nga sige lang iampo lang na sa Ginoo. Hello. Sige lang, itugyan lang na sa Ginoo. Ato lang ihilak sa Ginoo. Oh. Istorya, katusikon ba? Ay, wata kabalo. Basin o galain ang lawas ato. Ay, wata kabalo. Basin di ay. O kwanto ka ng, wata ba? Wata kabalo. Sa iyang gibati. Ganang wa man nakasing ba silang kwan? Backslider kay sila. Ay, yaw na, uy. Basin di nagsakit. Basin di na ospital. Basin di na problema sa sulod sa panimalay. Ang tao nga hamtong ang iyang dila para sa kalinaw. Verse number 18, ang bunga pagkamatarong kung ang imong gitanom kalinaw. So this morning, let's read before I end my message. The tongue wherein it is governed by heavenly wisdom. The Bible says in Proverbs chapter 12, verse number 18, there is that speaketh like the piercings of a sword. Kita na magpulong nga sakit, tao nga sakit kay manulti. But the tongue of the wise is what? Is health. Ang dila sa tao nga matarong makahatag og kinabuhi sa tao. Amen? Brad, kumusta naman ka, Brad? Brad, ampo ko nimo. Ay, kaluya, Brad, padayon ta. Amen? Mapaya na ulit ang pagstorya. Amen? Brad, wala ko kita. Brad, padayong tagsimba, Brad. Uy, wala. Ayaw kagool. Ayaw kagool. Ginoo'y magtabang na to. Brad, ampo ta sa Ginoo, Brad. Ang imong kabisitaan. Brad, ayaw kabalaka, Brad. Ampo ta sa Ginoo. Another verse. Tanawa, unsa kanindot ang dila kung atong dominahan sa langiton nga kaalam. Next verse. Proverbs chapter 16, verse 24. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Ephesians chapter 4, verse 29. Verse 29, tanawang verse 29, ang atong baba, gamito na to para magdasig sa usa ka mga Kristohanon. Everybody go. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. What is edifying? Ligon, that it may minister grace unto the hearers. Colossians chapter 4, verse number 6. Dili lang ang tinola ang butangan og asin. Ang ato daw mga pulong butangan atog asin. Verse number 6, everybody go. Let your speech. Everybody, verse number 6, go. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. As I close my message this morning, the issue of the Discayas started with just one interview. Tama ba ko? I was pondering this. Karon nanggawas sa silang mga storya, magpa-state witness na sila.
Their family went into troubles upon troubles. Just imagine, pila to kabok ilang sakyanan? 40, no? 40 luxury cars. And now, nagproblema na sila. Now, gipangkuha na ang ilang mga kabtangan. Wala kaya sila nagbahay. Nganong nagpa-interview man ta ni Julius Babaw, oy? Nganong ning istorya man ko ato? Nganong nagpahilas-hilas man ta? Nganong nagpa-show off man ta sa media? You see, ang imong dila mo determine unsa imong dangatan sa unahan sa imong kinabuhi. If only, siguro nag-ingon ang mga magtiayon, if only we zip our mouth. Dili ka mamatay kung di ka kaistorya. Hinumdumi na ha? Ginhawa lang utong. Dili ka mamatay kung di ka kaistorya. Pugni ang imong baba. Lakaw para di ka kaistorya, dili maayo. But the couple, if only gisirad-an nato ang atong baba. If only wa lang ta nagpa-interview. If only mabalik lang ang panahon. Unya nahimo ra ba tong issue no kay gibayaran do nila si Julius Babaw og pila ka milyon para lang interviewon sila. And this is what they've said during the interview. I did not watch the whole interview, but there was the part nga nakadungog ko nga niingon sila, we wanted to show off this car kay para makabalo mo nga garantisado ang among construction firm. Kaya na mo unsa mga project diha, kaya na mong patukod. Salamat as Brother Bobong. Wala ni siya nagpa-interview, no? But just imagine, mga pulong, karon samok ang ilang kinabuhi. Can you imagine their family? During the time nga gi-auction ng sakyanan, niingon gyud ang taga BOC, among tabangan, kung kinsa ang magkapalit aning sakyanan, among tabangan, ilisan ang plate number. Laliman kang mura ang plate number? Huy, kang diskaya man na, gikan man na sa... You see the connotation? If only mabalik amo ang panahon. But it's already too late. You cannot take back what you've said. Hello? You cannot take back what you've said. I do not know what is on the side of Derek Ramsey, but the issue of their marriage, tanawa gani, mga pulo nga manggawa sa baba. Amen? Hello? Amen ba mga bana o asawa? Bantayin tao mga pulo nga manggawas to mga baba. Amen? Wa na gyud ang amen na. Wa na gyud. Hilom na gyud kayo. Ano? Ayaw sa sarad unya ra di guman sa wali, sarad na na. Amen? Bantay. Bana ka, tarong agdala imong asawa. Asawa ka, respetuay mong bana. Ikaw banaha ka, bugo kay ka, ano naminyo ko nimo. Nounsa po ka, ikaw may bugo, kay kabalo kang bugo, imo pag yung giminyuan. Di ba no? Kaning asawa ni, tapulan kayo. Kaning, ayaw, ano, daghang mga tao nga naminaw, pugni mong baba, Our tongue will determine your relationship in your marriage, your family, the church, kasagaran yun, nga nung dunay Kristohanon nga muhawa, kay nay nadunggan nga dili maayo. Remember this. In my observation, dili lang ani nga church, pero sa mga churches, na mga Kristohanon nga ma-discourage og simba, kay nay nadunggan nga dili maayo. Tama ba ko? Yes. We have too much our tongue. Taas kamot, na ako'y dila. Pastor, na ako'y dila. Kanang mga ano patas, putlang ko nagdila ron. Taas kamot, na dila! Kitang tanan para ato ni nga mensahe. Ang kuna lang sa Ginoo, Lord,
Kani akong dila, Lord, di na ko ni mapugngan. Kinsa ko'y makapugong sa dila, grasya ra sa Ginoo. Tabang na ni sa Ginoo. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heavenly Father, your word has been preached. I pray that you will bless this message. Speak to your people nga among matabangan, pinaagi sa balang spirito.